Imahehin ninyo, isang malamig na umaga ng Nobyembre. Katatapos nyo lang sa inyong mainit at mabangong kape. Habang nakatanaw kayo sa bintana, nakikita ninyo ang inyong hardin na naghahanda na sa pagtulog nitong taglamig. Hawak ninyo ngayon ang latak ng kape at biglang pumasok sa isip ninyo ang sikat na payo sa internet. Huwag itapon, napakagandang pataba yan. Kumikilos na ang kamay ninyo para ibuhos ito sa inyong paboritong rosas o hydrangea. Teka lang, sigurado ba kayong nakakatulong talaga kayo? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng kilos na ito, lalo na sa buwan ng Nobyembre, ay hindi lang hindi makakatulong, kundi maaari pa itong makalason sa inyong mga halaman at makasira sa lupa para sa susunod na taniman. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ng detalyado ang isa sa pinakasikat na alamat sa paghahardin. Malalaman ninyo ang nakakagulat na katotohanan kung bakit ang latak ng kape tuwing huling bahagi ng taglagas ay nagiging kalaban ng inyong hardin imbis na kaibigan. Panoorin ito hanggang dulo at maiintindihan ninyo kung paano ang isang maliit na pagkakamali ay pwedeng makabawas sa inyong aanihin at makasama sa kalusugan ng inyong mga halaman. Pero bago iyan, alamin muna natin saan ba talaga nagmula ang paniniwala sa milagrong kapangyarihan nitong latak ng kape. Nitong mga nakaraang taon, nagiging uso na tayong lahat na maging conscious consumer or yung tipong wala tayong itinatapon at sumasabay tayo sa organic farming. Ang ideya na gamitin ang mga tiratirang pagkain at gawin itong mahalagang yaman para sa ating hardin ay talagang nakakaengganyo. Punong-puno ang internet ng mga artikulo at maiikling video kung saan ang mga nakangiting vlogger ay madaling nagpapataba sa lahat ng klase ng halaman gamit ang pinag-inuman nilang kape. Ipinapakita ito bilang isang madali, libre at eco-friendly na paraan para alagaan ang ating mga tanim. At sa isang banda, totoo naman yan. Mayroon talagang mga sustansya ang latak ng kape. Pero, tulad ng sabi nga nila, ang demonyo ay nasa detalye. At sa paghahardin, ang mga detalyeng iyan ay tungkol sa tamang panahon, seasonality, temperatura, kondisyon ng lupa, at ang mga pangangailangan ng bawat halaman. Ang mga detalyeng ito ang kadalasang nakakaligtaan sa karamihan ng mga popular na payo na siyang nagpapalit sa isang, sa pangkalahatan, kapaki-pakinabang na produkto tungo sa isang malaking problema, lalo na kung gagamitin ito sa malamig na panahon tulad ng Nobyembre. Kaya, pag-usapan na natin ang pinakapangunahing mito na batayan ng lahat. Ang akala ng marami, ang latak ng kapiraw ay isang handa ng pinagmumulan ng nitrogen na talagang napakahalaga para sa paglaki ng halaman. Siyempre, parang tama naman. Dahil sa lahat ng aklat sa agrikultura, susing elemento talaga ang nitrogen. Pero ito ang malaking catch dyan. Ang kasi nitrogen sa sariwang latak ng kape ay nasa organic o nakakulong na forma. Hindi yan kayang kunin ng direkta ng mga halaman. Para maging available ang nitrogen, kailangan dumaan muna ang latak sa proseso ng pagkabulok o tinatawag nating mineralization. At sino ba ang gumagawa niyan? Tama, ang maliliit na masisipag na trabahador ng ating lupa, ang mga bakterya at fungi. Kailangan nilang tunawin ang mga organic na materialis para mailabas ang nutrients sa formang madaling i-absorb ng ugat ng halaman. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng tiyak na kondisyon at ang pinakapangunahin dyan ay init o temperatura. Kapag inihasik mo ang latak ng kape sa lupa sa malamig na panahon, para mo lang binigyan ang halaman mo ng safe na puno ng pagkain. Pero nakalimutan mong bigyan sila ng susi para buksan ito.
At ang susing ito, tulad ng makikita natin mamaya, sa malamig na panahon, hindi lang wala, maaari pa itong maging problema or magamit laban sa halaman mismo. Silipin naman natin ngayon ang mismong latak ng kape. Ano-ano ba ang makikita natin dyan bukod pa sa nakakulong na nitrogen? Mayaman ang komposisyon nito. Naglalaman ito ng phosphorus, potassium, magnesium, copper, at iba pang mikroelemento para itong isang tunay na cocktail ng mga sustansya. Pero bukod sa mga ito, mayroon pa ring naiiwang ibang sangkap sa latak tulad ng chlorogenic acid at syempre ang tira-tirang caffeine. Mahalaga ring maintindihan na ang dami ng mga elementong ito ay malayo sa perpektong balance na dapat makita sa isang pataba. Pero ang pangunahing problema ay hindi lang sa mismong komposisyon, kundi sa kung gaano ito kadaling maabsorb ng halaman at pati na rin sa mga posibleng side effect nito. Halimbawa, ang bagong timpla at mainit na latak ay may acidic reaction. Ang antas ng acidity o pH level nito ay naglalaro sa pagitan ng 5.5, 5.5 hanggang 6.8, 6.8. Para sa ilang uri ng halaman, maganda ito. Pero para sa karamihan, ito ay nagdudulot ng stress. Kapag inilagay mo ang latak sa malamig at natutulog na lupa, hindi agad na-neutralize ang mga acid na ito. Hindi tulad kapag tag-init. Kaya't sa mismong ugat ng iyong paboritong tanim, malaki at mabilis itong makakapagpabago ng chemical balance ng lupa. Para itong pinakain mo ang isang tao ng masusustansyang pagkain. Pero sa forma namang hindi kayang tunawin ng kanyang tiyan, pag-usapan naman natin ngayon ng mas detalyado ang nitrogen. Itong maituturing na dalawang mukhang sangkap sa mundo ng paghahalaman. Tulad ng naunawaan natin, may nitrogen sa coffee grounds. Pero ito ay naka-lock or nakagapos. Para mailabas ito, kailangang magtrabaho ng husto ng mga microorganism sa lupa. Ngunit para makapagtrabaho sila, kailangan din nila ng nitrogen. At ito ay dapat nasa madaling makuha o mineral na anyo. At dito napapasok ang pinakainteresanteng bahagi na tinatawag ng mga agronomist na kakulangan sa nitrogen, nitrogen starvation, or paghila ng nitrogen. Kapag naglagay ka ng maraming bagong organic matter na mataas sa carbon, tulad ng coffee grounds, sa malamig na lupa, ang mga microbe na sandaling nagigising ay nagsisimulang i-decompose ito. Para magawa nila ito, kailangan nila ng lakas. Kaya't sisimulan nilang higupin ang available nitrogen na matatagpuan na sa lupa. Ibig sabihin, imbis na magbigay ng nitrogen sa mga halaman, ang coffee grounds, o mas tama, ang proseso ng pagka-decompose nito, ang magnanakaw ng nitrogen mula sa imbakan ng lupa. Ang mga halaman, lalo na kung sila ay nagpapahinga pa, ay mawawalan pa ng huling piraso ng sustansya na maaari sana nilang makuha. Kaya nagiging paradox ito. Naglalagay ka ng pataba na may nitrogen, pero ang nangyayari pala ay nagdudulot ka ng matinding kakulangan sa nitrogen sa iyong mga tanim. Delikado ito lalo na sa mga bago o mahihinang halaman. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang salik, Nobyembre. Ano ba ang nangyayari sa lupa kapag ganitong buwan na? Lumalamig ang lupa. Sa maraming rehiyon, ang temperatura ng lupa ay bumababa na sa 10 o minsan pa nga ay 5 degrees Celsius. Halos humihinto ang biological activity sa ilalim ng lupa. Ang mga microorganism, ang maliliit nating katulong, ay pumapasok sa tinatawag na anabiosis or mas simple, nag-hibernate o nagtulog-tulugan. Hindi sila namamatay pero ang kanilang metabolism ay bumabagal ng 10 o kung minsan daang-daang beses. Ang proseso ng pagkaagnas ng organic matter
na tumatagal lang ng ilang linggo kapag tag-init ay umaabot na ng ilang buwan kapag malamig o minsan ay tuluyang humihinto hanggang sa mag-init ulit sa tagsibol. Kaya kapag ibinuhos mo ang coffee grounds sa malamig na lupa ng Nobyembre, para mo na rin itong kinonserba or inimbak lang hanggang sa tagsibol. Walang nangyayaring pag-fertilize or pagpapabuti sa real time. Ang coffee grounds ay nakahiga lang sa ibabaw or sa top layer ng lupa. Parang pabigat na walang silbi. Naghihintay lang ng tamang panahon. At sa tagal ng paghihintay na yan, marami itong nagagawang masama na pag-uusapan natin ngayon. Parang naglagay ka lang ng pagkain sa refrigerator na nakapatay, hindi ito maipreserba, kundi masisira pa. Isipin natin ang mga mikrobyong ito na matatagpuan sa lupa. Sila ay isang napakalaking hukbo, binubuo ng bilyon-bilyong bakterya, fungi, at actinomycetes. Kapag tag-araw or kung mainit at mamasamasa ang lupa, gumagana sila na parang isang maayos na pabrika na nagre-recycle ng mga organikong materyales. Kinakain nila ang mga patay na ugat, tuyong dahon, at maging ang inyong latak ng kape. Ginagawa ang lahat ng ito na humus at sustansyang madaling makuha. Ngunit sa sandaling bumaba sa 5 degrees Celsius ang temperatura ng lupa, humihinto ang operasyon ng pabrikang ito. Nagbabakasyon muna ang mga trabahador hanggang sa muling pagdating ng tagsibol. At ang inyong latak ng kape na puno ng carbon at acids ay nananatiling nakahandusay at walang pumapansin. Hindi ito napoproseso. Hindi rin ito naisasama sa istruktura ng lupa. Ito ay nananatili lamang na parang isang banyagang bagay. Sa mga bihirang pagkakataong umakyat ang temperatura, ang iilan at pinakamatibay na mikrobyo ay maaaring sumubok na magsimula, pero hindi sasapat ang lakas nila para makumpleto ang proseso. Kanila lamang titikman ng kaunti ang latak, hihilahin ang pinakahuling natitirang available na nitrogen, azote, sa lupa at matutulog ulit. Ang resulta, hindi kayo nakikinabang, kundi nagkakaroon lamang kayo ng nakabinbing problema, nalilitaw o magpapakita ng epekto pagdating ng tagsibol. Nabanggit na natin ang tungkol sa tinatawag na pagnanakaw ng nitrogen. Ating pag-aralan itong mekanismo ng mas detalyado dahil ito ang susi sa lahat. Ang carbon-nitrogen ratio o CN ay isang napakahalagang sukatan para sa anumang organikong materyal. Sa latak ng kape, ang ratio na ito ay nasa mga 20:1, 20:1. Ibig sabihin, sa bawat 20 bahagi ng carbon, isa lang ang bahagi ng nitrogen. Para sa mabilis at epektibong pagkalusaw, kailangan ng mga microbes ang ratio ng mga 30:1, 30:1. Sa unang tingin, parang hindi naman masama. Ngunit ang problema, ang carbon sa latak ay napakadaling makuha. Samantalang, ang nitrogen naman ay hindi. Para ma-decompose ang available na carbon, kailangan agad ng mga microorganisms ng madaling gamiting nitrogen na wala sa mismong latak. Kaya sisimulan nilang hanapin ito sa paligid, sa lupa. Literal, nahihigupin nila ang mineral na nitrogen na dapat ay para sa mga halaman. Kung tag-init, kung kailan mataas ang biological activity, pansamantala lang ang epektong ito. Mabilis na dumadami ang microbes, namamatay, at bumabalik ang nitrogen sa lupa. Pero kapag malamig, tulad ng Nobyembre, one-way street ang proseso. Kinukuha ng microbes ang nitrogen, pero hindi na nila ito na ibabalik dahil mabagal ang kanilang siklo ng buhay. Sa bandang huli, pagdating ng tagsibol, kung kailan gigising ang mga halaman at kailangan nila ng nitrogen para sa mabilis na pagsibol, madidiskubre nilang parang tuyot na disyerto ang paligid ng kanilang mga ugat. Ngayon, pag-usapan naman natin ang acidity o kaasiman ng lupa. Kritikal ito sa kalusugan ng ating mga halaman. Karamihan
Sa mga pananim sa hardin ay mas gusto ang neutral o bahagyang maasim na lupa, slight acidic na may pH level na 6, 6 hanggang 7, 7. Ang sariwang pinaghaluan ng kape, coffee grounds, tulad ng alam natin, ay may acidic na reaksyon. Kapag inilagay mo ito sa tag-init, habang ang lupa ay biologically active or maraming mikroorganismo, mabilis na nawawala ang epekto ng asido. Ang buffering system ng lupa, ang pagkilos ng mga mikroorganismo, at ang pagdidilig ng tubig ulan ay mabilis na nagpapabalik sa normal na pH level. Pero pagdating ng Nobyembre, iba na ang sitwasyon. Ang lupa ay parang natutulog, kakaunti na ang ulan at madalas ay nagiging niebe, snow pa. Ang acid muna inilagay mo ay nananatiling concentrated sa ibabaw ng lupa. Hindi ito na-neutralize at hindi rin nahuhugasan pababa. Sa loob ng mahabang taglamig, sa ilalim ng niebe, ang acidic na kondisyong ito ay seryoso at matagalang makakapagpabago sa chemical composition ng lupa malapit mismo sa ugat. Para sa mga halaman na sensitibo sa kaasiman, ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasira. Pagdating ng tagsibol, hindi nila kayang sumipsip ng mga kinakailangang sustansya mula sa lupa, kahit pa naroon ang mga ito. Ito ang tinatawag na nutrient lockout. Nagugutom ang halaman sa kabila ng kasaganaan dahil lang sa kondisyong kemikal na humahad lang dito para makakuha ng sustansya. Kaya, anong mga halaman kaya ang unang maaapektuhan nitong pag-aasido ng lupa tuwing taglagas? Siyempre, ang mga halaman na mahilig sa alkaline o neutral na lupa. Yun ay ang mga tinatawag na calciphile. Klasikong halimbawa rito ang clematis, lavender, at karamihan sa mga punoong namumunga ng stone fruits tulad ng cherry or plum. Para sa kanila, kahit kaunting pagbabago lang ng pH level patungo sa pagiging maasim or acidic ay talagang nakaka-stress. Bumagal ang trabaho ng kanilang sistema ng ugat kaya mas madali silang dapuan ng sakit. Kahit na ang mga gulay tulad ng repolyo, beetroot at sibuyas sa hardin ay mas gusto rin ang neutral na lupa. Kapag ikaw ay naglagay ng mga asidong dumi sa mga taniman habang inihahanda mo ito para sa susunod na season, baka sa tagsibol ay mahina at mangingiwi lang ang itutubo o baka wala kang anihin. Maging ang mga rosas na parang kayang tiisin ng kaunting pagkaasim ay hindi matutuwa sa ganyang biglaan at maling oras na pagbabago ng kemikal na balanse, lalo pa at bago sila mamahinga sa taglamig. Ang intensyon mo sana ay makatulong, pero ang nangyari, nagbigay ka lang pala ng hindi kaaya-ayang kondisyon sa iyong mga halaman para makapag-umpisa sila sa tagsibol. Parang nagtanim ka ng time bomb mismo sa ilalim ng kanilang ugat. Pero may mga halaman din namang gustong-gusto ang acidic na lupa. Siguradong ganyan ang sasabihin ng isang bihasang hardinero at hindi sila nagkakamali. Ang mga halaman gaya ng hydrangeas, rhododendrons, azaleas, blueberries at iba pang mga conifers ay talagang masiglang tumutubo sa maasim na lupa. Kaya parang para sa kanila, ang pagbibigay ng coffee grounds sa buwan ng Nobyembre ay isang malaking biyaya. Pero aminin natin, hindi rin ganoon kasimple ang sitwasyon. Kahit hindi masama sa kanila ang pagkaasim, hindi pa rin nawawala ang iba pang negatibong epekto. Una, nananatiling problema ang tinatawag na nitrogen starvation or kakulangan sa nitrogen kahit sa mga halamang ito. Sa tagsibol, kailangan nila ang nitrogen para lumaki. Pero ang coffee grounds ay kukunin ang nitrogen mula sa lupa. Pangalawa, may isa pang seryosong usapin na kailangan nating pag-usapan, ang pagtigas at pagdikit-dikit ng lupa or soil compaction.
Kahit sa mga halaman na mahilig sa asim, ang makapal at matigas na patong ng coffee grounds sa ibabaw ay mas magdudulot ng problema kaysa sa tulong na dulot ng acidity nito. Bukod pa rito, ang pagpapataba sa buwan ng Nobyembre ay hindi na talaga tama sa prinsipyo. Naghahanda na ang mga halaman para magpahinga, bumabagal na ang kanilang metabolism. Kaya ang pagbigay ng stimulant ngayon ay hindi na napapanahon. Mas mainam na gamitin ang mga espesyal na pataba para sa taglagas, fall fertilizers, bandang Setyembre o unang bahagi ng Oktubre. Samantala, ang pagpapaasim ng lupa ay dapat gawin sa tagsibol kapag aktibong lumalaki na ang halaman. Pag-usapan naman natin ngayon ang pisikal na proseso nito. Ang latak or coffee grounds ay binubuo ng napakaliliit na butil. Kapag ikinabig mo ito sa ibabaw ng lupa, lalo na kung ginawa mo itong makapal na patong, ito ang mangyayari. Pagkatapos ng unang buhos ng ulan, didikit-dikit ang mga butil na ito at bubuo ng isang siksik, matigas, at halos hindi na matatagusang balat, crust. Ito ay parang putik na natuyo sa ilalim ng isang sisingaw na palayok. Nagiging matinding harang, barrier, ang balat na ito sa pagitan ng lupa at ng kapaligiran. Hindi lang tubig ang hindi makalusot, kundi pati na rin. At ito ang pinakamahalaga, ang hangin o oxygen. Ang ugat ng halaman ay nangangailangan ng oxygen para huminga, katulad nating mga tao. Sa ilalim ng makapal na baluti ng kape, humihinto ang palitan ng gas. Ang lupa ay parang nai-stack at unti-unting nasasakal. Lalo itong delikado sa panahon ng matinding pag-ulan dahil ang tubig ay mananatiling nakakulong sa ibabaw ng lupa at hindi makakapasok sa ilalim dahil sa balat na ito. Ang resulta, ang mga ugat ay lulutang sa nakulong na tubig ng walang oxygen. Ito ang magiging sanhi ng pagkabulok ng ugat at tuluyang pagkamatay ng halaman. Kaya minsan, sa paglipas ng panahon, makikita mo na lang na biglang namatay ang halaman mo kahit mukha namang maayos ito. Ang simpleng at tila walang mali siya na paglalagay mo ng coffee grounds ang magiging salarin. Balikan natin ang tungkol sa pagpigil sa paghinga ng lupa. Itong makapal na patong o crustla ng coffee grounds ay nagdudulot ng malaking problema. Hindi lang ito nakakasama sa mga halaman na nakatanim na, kundi pati na rin sa mga binhi na uusbong pa lang. Kung pinatungan mo ng coffee grounds ang kamang pagtataniman mo sa tagsibol, halimbawa ng carrots o parsley, para mo na ring ginawan sila ng matinding harang na hindi malalampasan. Mahihirapan ng husto ang mga maliliit at bagong sibol na halaman na makalusot sa siksik at namuong patong na iyan. Posibleng bumaba ng malaki ang bilang ng mga binhi na tutubo. Bukod pa riyan, nakakaistorbo rin ang crust na ito sa normal na paggalaw ng mga earthworms at iba pang nilalang sa lupa na siyang nagpapaluwag at nagpapatibay sa istruktura ng lupa. Hindi kayang iproseso ng mga bulati ang ganoong kasiksik na material, kaya aalis sila at bababa pa. Dahil dito, nawawala ng mga butas at mahahalagang sangkap ang ibabaw na bahagi ng lupa. Kaya, imbis na mapaganda mo ang istruktura ng lupa, tulad ng ginagawa ng tunay na organics, gaya ng compost, ay lalo mo pa itong pinasama. Ginagawa mong siksik at walang buhay na masa ang dati ay maluwag at masaganang lupa at mangangailangan ka ng maraming oras at lakas para maibalik ito sa dati. Paano naman ang kapeina? Maraming nag-iisip na dahil pampagising ito sa tao, ganun din ang epekto nito sa halaman, parang energy drink. Pero malaking pagkakamali yan. Sa mundo ng mga halaman, ibang-iba ang trabaho ng kapeina. Isa itong allelopathic chemical. Sa madaling salita, ito ay isang kemikal na inilalabas ng isang halaman para pigilan o hadlangan
ang paglaki ng ibang halaman, lalo na yung mga karibal niya. Ang puno mismo ng kape ay ginagamit ang kapiina para dito upang walang tumubo sa ilalim ng kanyang lilim at makipagkumpetensya sa pagkuha ng tubig at sustansya. Kahit pa hindi na ganoon karami ang natitirang kapeina sa ginamit na kape, coffee grounds, sapat pa rin ang konsentrasyon nito para pabagalin o tuluyang pigilan ang pagtubo ng mga buto at pag-unlad ng mga bagong sibol na halaman. Ito ang tinatawag na inhibition effect. Kapag inihahagis mo ang coffee grounds sa iyong taniman, para mo na ring nilagyan ito ng isang uri ng natural na pamatay damo, herbicide, na may mahinang konsentrasyon. Sa mga matatag at ganap ng lumaking halaman, baka hindi ito gaanong mapansin. Pero para sa mga bagong tanim na punla o sa mga buto na kakatanim pa lang, ito ay parang kamatayan na. Kaya ang ideya na palakasin o pabuhayin ang iyong mga halaman gamit ang kape ay isa sa pinakamasamang payo sa paghahardin. Mayroon pang ibang problema o masamang epekto rito. Ang basa at puno ng sustansyang organikong material na nakapatong sa malamig na lupa ay nagiging perpektong pugad para sa pagdami ng iba't ibang uri ng amag at sakit. Kapag tag-init, mabilis matuyo ang latak dahil sa araw, kaya hindi ganoon kalaki ang problema. Ngunit sa maalinsangan at malamig na panahon, nananatili itong mamasa-masa sa loob ng maraming linggo. Dito, mabilis mamuo ang iba't ibang klase ng amag, mula sa simpleng berdeng amag hanggang sa hindi kaaya-ayang kulay abong mantsa o gray rot. Ang mga fungus na ito ay hindi lang masamang tingnan. Maaari pa itong kumalat sa ibabang bahagi ng tangkay ng iyong halaman na nagdudulot ng mabilis na pagkabulok, lalo na itong mapanganib sa mga perennial o halamang nabubuhay ng matagal na may roset ng dahon tulad ng strawberry o heuchera. Ang pagkakaroon ng layer ng naaamag na latak sa paligid mismo ng root crown ay halos kasiguraduhan na mawawala ang halaman mo sa taglamig. Nagtatayo ka ng perpektong incubator ng sakit sa mismong ugat ng iyong mga halaman. Sa halip na makakuha ng benepisyo, lumilikha ka ng pinagmumula ng impeksyon na magsisimula ng mapanirang gawain nito pagdating ng mga unang pagbabago sa panahon ng tagsibol. Bukod sa maliliit na fungi, ang inyong pataba mula sa kape ay maaari ring makaakit ng mas malalaking peste. Ang amoy ng nabubulok na organiko ay talagang nakakaakit sa mga maninira na naghahanap ng sisilungan o pagkain. Halimbawa, maaaring mamugad sa mini compost pile na ito ang mga larva ng fungus gnats. Kahit na mas nakakasira sila sa mga halaman sa loob ng bahay, hindi pa rin sila maganda sa hardin. Higit pa rito, ang basa at siksik na kapaligiran sa ilalim ng sapin ng kape ay magiging perpektong taguan para sa mga kuhol at kanilang mga itlog tuwing taglamig. Pagdating ng tagsibol at pag-init ng panahon, mayroon na kayong buong hukbo ng mga gutom na peste na nakapwesto mismo sa ugat ng inyong pinakamahihinang halaman. Mayroon ding mga ulat na nagsasabing ang amoy ng kape ay nakakaakit ng mga daga o rodents. Hindi man ito ang pangunahin nilang pagkain. Pero sa paghahanap nila ng makakain, maaari nilang halukayin ang inyong mga taniman at sirain ang ugat ng mga halaman. Kaya sa pagtatangka ninyong talunin ang isang kalaban, isinasapanganib ninyo namang makaakit sa hardin ninyo ng isang kumpanya ng iba at mas matitinding peste. Kung gayon, ibig bang sabihin, ang spent coffee grounds ba ay dapat na ituring na basura at itapon na lang? Aba, hindi. Sa totoo lang, isa pa rin itong napakagandang organic material o resource. Kailangan lang nating gamitin ito ng tama. At ang pinakatama, pinakaligtas, at pinakaepektibong paraan
ay ang composting. Sa halip na ikalat o iwisik ang coffee grounds ng direkta sa halamanan, ilagay ito sa inyong compost pile or compost bin. Doon, kasama ng iba pang organic waste, dadaan ito sa tamang proseso ng pagkaagnas, decomposition sa controlled conditions. Sa loob ng compost, ang lahat ng negatives nito ay magiging positives. Ang natural na acidity nito ay babalansehin ng ibang sangkap na mas alkaline. Ang siksik, dense, nitong structure ay paluluwagin ng mas magagaspang na materialis tulad ng tuyong dahon or dayami, straw. Ang nitrogen na taglay nito ay dahan-dahan at tamang-tama lang na mailalabas at maiipon sa finished compost. Sisiguraduhin din ng proseso ng composting na mawawala ang lahat ng posibleng sakit, pathogens, at buto ng damo with seeds. Sa huli, ang makukuha mo ay hindi isang problemang material, kundi isang first-class, balancey, at buhay na pataba, ang humus. Ito ang talagang magpapaganda ng iyong lupa at magpapalusog sa mga halaman ng walang anumang side effects. Pag-usapan natin ng maikli kung paano ba talaga ang tamang pag-compost ng coffee grounds. Sa pagko-compost, napaka-importante ang balance ng tinatawag nating mga berde or green at kayumanggi or brown na materyales. Ang mga berde ay iyong mayaman sa nitrogen. Kasama rito ang ginupit na damo, mga tira-tirang pagkain, at syempre ang ating coffee grounds. Samantala, ang mga kayumanggi naman ay mayaman sa carbon, tuyong dahon, dayami, pinagtabasan, sawdust, karton, at papel. Ang perpektong proporsyon ay humigit kumulang isang parte ng berde para sa dalawa o tatlong parte ng kayumanggi. Kaya kapag naglagay ka ng isang timba ng coffee grounds sa compost pile mo, huwag mong kalimutang dagdagan ito ng dalawa o tatlong timba rin ng tuyong mga dahon. Sisiguraduhin nito ang tamang structure ng compost. Hindi ito magdidikit-dikit at magiging maayos ang paghinga ng hangin o aeration. Sa ganitong paraan, makukuha ng mga microorganism ang balanse at sapat na nutrisyon at gagana sila ng mas epektibo. Nagagawing itim na ginto ng iyong hardin ang iyong basura. At pagdating ng tagsibol o makalipas ang isang taon, maaari mo nang gamitin ang compost na handa na, ligtas, at napakabisa. Kung saan malaki ang naging ambag ng iyong coffee grounds. Pero mayroon nga bang kahit kaunting butas sa patakaran na ito? Posible bang makagamit pa rin tayo ng latak ng kape sa hardin kahit Nobyembre na? Sa madaling salita, kung talagang mapilit ka, pwede. Pero may napakalaking pero o matinding kondisyon. Ang tanging paraan na maituturing na medyo ligtas ay gamitin ito bilang napakamanipis, parang nagpupulbos lang na mulch doon lang sa mga bakanting kama. Malayo sa mga pangmatagalang halaman. Dapat ay napakanipis ng patong, mga 1 o 2 milimetro lang, para hindi ito bumuo ng matigas na balat o corny. At pagkatapos, kailangan mo itong bahagyang ihalo sa ibabaw na bahagi ng lupa gamit ang garake para maging magkahalo siya sa mismong lupa. Makakatulong iyan para maiwasan ang pagkakabalat at medyo mapabilis ang pagsama nito sa lupa pagdating ng tagsibol. Pero kahit gawin mo pa yan, halos wala kang pakinabang na makukuha sa paggamit nito sa Nobyembre at nananatili pa rin ang mga panganib kahit na minimal lang. Sa totoo lang, hindi ito sulit sa pagod. Mas malaki pa ang maitutulong mo sa hardin kung ilalagay mo na lang itong latak ng kape sa kompostan. Ito yung sitwasyon kung saan mas maganda ang simple at subok na solusyon kaysa sa mga kadudadudang eksperimento. Kung wala kang compost pile at hindi mo alam kung saan itatapon ang mga latak ng kape, may mas magandang alternatibo
kung paano ito gamitin ngayong Nobyembre. Ang iyong mga halaman sa loob ng bahay, hindi tulad sa hardin, laging mainit sa loob ng bahay. Ibig sabihin, nananatiling aktibo ang mga microorganisms sa paso at kayang iproseso ang maliit na dami ng organic matter. Pero may mga dapat kang tandaan. Huwag na huwag mong tatabunan ng makapal na latak ng kape ang ibabaw ng lupa sa paso dahil magdudulot lang ito ng problema sa amag at fungus gnats o maliliit na langaw. Ang pinakamahusay na paraan ay magdagdag ng kaunting pinatuyong latak ng kape kapag nagre-repot ka at ihalo itong mabuti sa lupa. O kaya naman, gumawa ka ng likidong pataba, liquid fertilizer. Ibabad lang ang kaunting latak ng kape sa tubig, hayaan itong manatili ng 2 araw at idilig ito sa halaman. Ngunit gawin mo lang ito ng paminsan-minsan, mga 1 beses lang kada 1 hanggang 1.5 buwan. At tandaan, para lang ito sa mga halamang mahilig sa acidic na lupa tulad ng mga azalea or African violets. Para sa karamihan ng ibang indoor plants, mas makakasama pa ang ganitong pataba kaysa makabuti. Bago tayo magtapos, talakayin pa natin ang isa pang popular na paniniwala tungkol sa pinaglumaang kape or coffee grounds. Sabi ng marami, napakahusay raw nitong pantaboy sa mga suso at kuhol. Ang dahilan, nakakasugat daw sa malalambot nilang katawan ang abrasive na texture ng kape at ang kafeina naman ang nagpapalayo sa kanila. Pero sa totoo lang, napakahina ng bisa nito. Para makagawa ka ng harang na hindi nila talaga kayang lampasan, kailangan mo ng napakalapad at napakakapal na patong ng tuyong kape. Pero kapag nabasa na yan dahil sa ulan o hamog na madalas mangyari dito sa ating klima, mawawala na ang abrasive na epekto nito at hindi na ito kakatakutan ng mga kuhol. Sa katunayan, tulad ng napag-usapan na natin, ang basang coffee grounds ay lumilikha pa ng komportable at mamasamasang kapaligiran na gusto nila. Tungkol naman sa kafeina, tama, nakakalaso nito sa kanila kapag mataas ang concentration. Ngunit sa pinaglumaang kape, napakababa na ng concentration para makapagbigay ng seryosong repellent effect. Kaya huwag na tayong umasa sa coffee grounds bilang epektibong panlaban sa mga kuhol at suso. Sayang lang, may mas marami at mas subok na tayong paraan para harapin ang mga pesting ito. Kaya, magbigay na tayo ng pinal na desisyon. Ano ba talaga ang epekto kung lalagyan natin ng latak ng kape ang lupa tuwing Nobyembre? Sa pinakamainam, wala lang. Mananatili lang yan sa lupa hanggang tagsibol bilang isang walang kwentang pampabigat. Ngunit sa pinakamasamang sitwasyon, at ito ang mas malaki ang tsansa, maaari kang magkaroon ng sangkaterbang problema. Maaari itong magdulot ng nitrogen starvation sa mga tanim, magpapaasim sa lupa, at bubuo ng isang siksik, hindi makahingang balat sa ibabaw, nahahadlang sa paghinga at pag-absorb ng tubig ng mga ugat. Maaari ka ring mag-imbita ng perpektong kondisyon para sa pagdami ng amag at pathogenic fungi at aakit pa ito ng mga ayaw mong peste sa hardin. Ang benepisyo ng ganitong klasing pataba tuwing malamig na panahon ay halos wala na, pero ang posibleng pinsala ay napakalaki. Ang latak ng kape ay hindi direktang pataba. Ito ay isang organikong bahagi na dapat dumaan muna sa proseso ng composting bago ito maging kapaki-pakinabang sa lupa at mga tanim. At ang Nobyembre ay ang pinakahindi magandang panahon para maglagay ng sariwa at hindi pa na prosesong organikong material sa iyong hardin. Kaya, ano ba talaga ang pinakapangunahing aral na dapat nating tandaan mula sa lahat ng ito? Ang pinakamahalagang sikreto sa paghahardin ay hindi lang tungkol sa ano ang ginagamit natin, kundi pati na rin sa kailan at paano natin ito ginagawa.
Ang latak ng kape ay magandang halimbawa kung paano ang isang valuable resource ay pwedeng maging lason, imbis na gamot, kapag ginamit sa maling paraan o sa maling oras. Tandaan ang simpleng katotohanan. Sa panahon ng taglamig o kapag malamig ang klima, lalo na sa Nobyembre, ang lupa ay natutulog. Ang pinakamahusay na pwede nating gawin ay huwag siyang guluhin at huwag piliting pakainin ng mga bagay na hindi pa nito kayang iproseso. Sa halip na ibuhos ang latak ng kape sa ilalim mismo ng mga halaman, ilagay na lang natin ito sa inyong compost pit. Doon, sa mainit at mamasa-masang puso ng tambakan ng compost, magaganap ang mahiwagang pagbabago nito. Ito ay magiging tunay na ligtas at napakagandang pataba para sa susunod na gardening season. Salamat sa inyo at natapos nyo ang panunood ng videong ito. Sana ay naging kapaki-pakinabang ito at maprotektahan ang inyong hardin mula sa mga hindi halata ngunit seryosong pagkakamali. Kung nagustuhan ninyo ang pagbubunyag na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong garden investigation. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano pa ang mga sikat na gardening tips or life hacks ang nagpapaisip sa inyo or pinagdududahan nyo? Ibahagi ang inyong mga opinyon at kwento sa comment section at pag-usapan natin ito.